morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is July 15, 2026. At tayo ngayon ay pupunta dyan sa may National Kidney and Transplant Institute dito yan sa may East Avenue, Quezon City, Batasan Hills, Manggahan. At dadalhin po natin yan sa may Batasan Hills, Manggahan, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman saka-sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito. At wala pong pinapalingkol. At kung anong pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila.
Samantala, hulikam ang pag-hold up ng riding in tandem sa isang burger stand sa Mandibulacan. Ang tindera nito, nagawa pang manlaban sa mga suspect. Nakatutok si James Agustin. Mag-aalas 3 sa madaling araw nitong July 12 na makita sa CCTV ang pang-hold up ng riding in tandem sa tindera ng burger stand sa Mandibulacan. Nakipalatuan pa ang tindera sa mga suspect. Nasangay ang mahigit 1,000 pisong pera at cellphone. Kagabi na aresto ng pulis at ikinasang mad pursuit operation ng suspect na makikita ng CCTV na pumasok sa burger stand at nagdeklara ng hold up. Natungko ng 24 anos sa suspect sa barangay Kamarupata. Matapos makatanggap ang pulisya ng Nicolay Concert Citizen. Pumunta kami doon upang verifikahin kasama yung witness. At pagdating natin doon ay nakita noong witness namin na ito nga yung bangkay na nagpundak. Mabilis namin siya pinakit doon mismo nasa loob ng bahay niya. Nabawi sa kanya ng mga pulis ang isang patalim gamit ang helmet na ginamit sa krimen. May nakuha rin mahigit 5 gramo ng panishabu at isang baril na kargado sa 3 bala. Wala siya maipakitang kaukulang dokumento para sa baril. Ginagawa nila yung mga illegal activity na to para makalimot ng pera para pambili ng droga at pambenta rin. Kailangan madala namin ito sa Forensa Crime Laboratory para sa cross-matching at matingnan kung ito ay naitutulong o nagamit sa ibang krimen. Unang naaresto ng pulisya nitong Lunes ang 25 anyos na lalaking suspect na siyang nagmaneho ng motorsiklo. Nabawi sa kanya ang motorsiklo. Natugma ang plate number sa nakuha sa CCTV. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga suspect na maharap sa reklamo robbery. Ang 24 anyos na suspect may karagdagang mga reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. James Agustin, nakatuto, 24 oras. Nagsurpresa si Alex Ayala sa dami ng mga dumalo sa kanyang fanmate kanina. Kinailangan pang mag-raffle para pumili ng mga makakapasok. Dahil mula sa Makati, nakatuto si Rocky Tima. Rocky? Well, nagpapatuloy nga itong fanmate dito kay Senator Alex Ayala sa isang mall dito sa Makati kung saan sa nakalipas na halos 20 minuto ay nagpapalitrato itong si Ayala sa kanyang mga fans na una nang napili ng mga organizer. Marami sa mga nagtungo rito ay mula pa sa malalayong lugar na nagtungo rito. Makita lang ang kanilang titulo. Napuno itong venue ng fanmeet na mga gusto makakita sa highest-ranked Filipino tennis player ngayon. Paglabas pa lang ng tennis superstar, halatang maging siya na sorpresa sa dami ng fans. Sa Q&A sa umpisa ng programa, sinabi ng Pinay tennis star na lakas ng loob ang isa sa mga nakatulong sa kanya na nagpapatuloy niyang karera sa tennis. Sa dami ng mga fans na gusto makadaupang palad sa Alex Ayala, hindi naadala ng organizer ang pagpili sa pamamagitan ng raffle. Dahil limitado ang pwede makapasok sa venue ng fanmeet, napuno ang paligid ng fanmeet area ng mga live makakita sa kanilang titulo. Ang mga asawa ni Son Salas tuwing pa ng umaga nakabag sa labas ng fanmeet area, ni Carlos Gilda Prao, ang dalawang tennis. Sila Rod Laver, Ilina Stasi, pati ang love team ni Jimmy Connors at si Chris Efron, alam namin. Pero yung gusto namin talaga sila, Ivan Lendl, si Bjorn
sa hit song ni Sienna Cupido. Literal na Charlie stole the show. Mapapakinggan at mapapanood na ang newest GMA Lifestyle Podcasting for Gen Zs and Young Achievers. 10 exclusive conversations with the ultimate trailblazers, history makers, and digital icons para mag-inspire, mag-empower at mag-amplify ng boses ng kabataan. Buwan naman ang sa Young Achieve series ang social media dance sensation and content creator na si Niana Guerrero. Sa upcoming episodes, di dapat malagpasin ang story to success ni na two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at Olympian Queen Annie Marquez. Matapos ang matagumpay na grass season ngayong taon ni Alex Ayala, kabilang ang pagiging kampiyon ng WTA 125 Birmingham Open, sa wakas ay pwede nang makakilala pa ng mga Pilipino ang Pinay tennis pride dahil balik sa bansa. At kabilang ang inyong lingkod sa mga nabigyan ko ng pagkakataon mag-usap siya one-on-one ngayong gabi. Narito po, tutukan ang aming mga napag-usapan. Grabe, Alex, yung iconic shot na ito. Oh my goodness, no? I mean, talagang namang everyday life, everyday life. Well, when it comes to competition and my profession, yes, never say that. I want to thank you, no? Because we face a lot of disappointment in this country, but you're the brightest spot. Oh, and it must feel so nice and look like a hero, you know, be exposed to a conversation. How does that make you feel? It makes me feel sick. Give all the love and see how I'm being received with you know, with gratitude and pride. So I'm grateful now. I want to get back as much as I can, and the only way I know to do that is working hard. It must be so touching to see all the nice feedback, no? Everything is positive. It's the nicest that it's heard. I like when people talk about my character. One thing that out me is one time I read a letter from a fan a year ago, and she said that she was reminded like only to feel things, and that resonated with me so much because I am someone who feels very deeply, and it's nice that people, you know, people don't. Yes, actually, I also don't watch other restaurants because you're very eloquent and you speak from the heart. Yung where does that come from? It must be upside, you know, ang galing ng parents ng bata nito. Thank you. So where does that all come from? I think it stems from just being genuine. And I'm proud to say that I think I am able to articulate my emotions really well. And through that, you know, when I share my feelings and I wear my heart on my sleeve, I'm able to share those emotions or allow people to share those emotions with me. And I experience such great things and I feel such great emotions. So as much as I can, I'd love to share that with others. Yeah. And it really shows. And you know what? Another thing I love about you, the way you always put Filipinos in a good light. Or always. Talagang parati mong sinipin whenever possible. Parati mong sinipin. What is the biggest well, misconception. I'll say I've gotten a lot of times questions. Are you a good singer? No, I'm Tama not. po, dito, I no? think that I break the stereotype. Hindi ako magaling kumanta. Yeah. Really? You wanna give it a shot? No, thank you. I'll pass. Thank you. Sa tennis na. Tennis na lang ako. Yeah. Okay, so, I mean, what is it like playing doubles with Tito Juliet? I mean, dati napapanood mo lang siya sa TV. And then now, look at Tito Juliet. Amazing. Amazing. It was an Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muling ingat po at God bless. Paalam po muna po sa mga po. Pagsalang ng ilang testigo. Iminungkahi naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na sa media briefings at hindi na sa impeachment court ipaliwanag ang dahilan sa pagbawi ng mga nakalistang testigos. Ipinagpaliban naman sa Lunes, July 20 ang desisyon sa mosyong ipagpapalagay